Umangat ka lang sa buhay, pati kapitbahay, niyayabangan mo. Malunggay lang hinihingi ha, babanat ka ng... Asan kayo nung nagsisimula ako? Tanginan to, alam mo kung sino ang angat na to? Putangin na, pipitas pa lang yung tao, kailangan isi-share pa yung kanta mo. Gago! Putangin na mo. Yo, kung akala ninyo tapos na tayo pag-usapan ang kakaibang estilo niya, hindi pa yan. Part 1 na tayo ng Spotlight kay Slack1. Ang MC na kayang gawin sandata ang katalinuhan at comedy sa gitna ng giyera sa entablado. Sa dami ng agresibong rapper sa eksena, siya yung patunay na hindi kailangan sumigaw para mangwasak. Isang kalmadong bitaw lang, isang matalinong anggulo, tapos biglang katawa ang crowd. Pero yung kalaban, ramdam ang tama. Ang lakas niya sa mind game, habang nagpapatawa siya, unti-unti niyang binubuwag ang depensa ng katapat. At yan ang delikado, kasi habang aliw ang mga tao, may tinatamaan na pala sa likod ng mga punchline. Kaya sa part na ito, himayin natin kung bakit kakaiba ang epekto ng mga funny lines ni Slack1 at bakit siya hinahanap sa mga laban. Kaya naman sa video natin sa araw na ito, ibabahagi natin sa inyo ang nakakatawang linya na binitawan ni Slack1 sa mga iba't iba nitong laban sa flip-top. Welcome back ulit kayo sa ating munting channel. For today's video, papanoodin natin ang Slack1 Best Funny Lines Part 2. At syempre, paalala ko lang muna, mga clips na inyo mapapanood sa araw na ito ay ayon lang sa abot na aking nakayanan, at kung meron mga hindi nasama, ay mas mabuti pa sa mismong YouTube channel kayo ng flip-top manood para sulit ang inyong panonood. So, simulan na natin. Let's go! Kasi sabi ng mga kumpare niya, mabait daw siya na ninong. Kahit sobra niyang busy. Ginawan mo din daw ng remote yung inaanak mo na may TV. Tangina mo ka. Pero wala naman siyang masamang intention. Kaso palpak yung mga invention. Pero nagduda na ako mula nung malaman kung gagawa ka ng wireless na extension. Congrats, Deo! Nadagdagan na naman ng siraulo sa liga. Salamat, Sir Enigma. Hindi na nakaboses sa gitna ng daragan. Sabi niya, ha? Mukha kang tanga. Sa lahat ng MC, ikaw lang nagkaganon. Yan ang papala mo, kachuchupa mo ng gutom. Title ng laban namin, Titanic, pag-iibigan. Ako si Jack, na gagawin lahat ibibigay. Siya si Rose, si Rose Star, dadalhin hanggang mamatay. Ito si Leo, talagang bilib sa sarili. Ang talent na ito, kaya magpaikot ng kulangot sa daliri. Utangin na ka. Mamaya ka na, hali. Walang galang na ho. Manong, ang tinatayo-tayo mo dyan, andun yung sirang aircon. Habang ako, Sir Arik, bago pa makarinig ng sermon, papatayin ko na agad kung dala-dala kong cellphone. Flip-top game! Yes! Yes! Snapero na si Weng. Nagdadala na ng kung sino-sinong chicks. Kulay Biyernes Santo yung kilikili. Kaya yung ini-issue ni Numerous, totoo kanyang sinasabi kasi yung dinala mong babae, kasabay ko bang tumae? Piling pogi na talaga. Tung pasimpleng manyakis. Tanga sa sobrang puti ng mukha mo, mukha kang jabawokis. Pogi nga yung rocket ulul! Utangin na mo! Panta mo, sabi niya sa laban niya kay Numerous, Numerous, sorry mon, basahin nyo ng patras. Numerous, sorry mon, ano connect nun? Putangin ang linya yan, ang bobo. Sa'yo nga, pag binaliktad dog na uli, parang check man ang ngongo. Madalas mo kaming yabangan. Di ba bumabiyahe ka rin ng Lazada? Gamit yung van mo na dala. Ingat na ingat sa paggamit, ang ina, akala mo talaga. Nang biglang isang araw may kumalabog. Si Wing biglang nag-alala. Kinabahan, akala nakasagasan ng tuta. Puta, bata lang pala. Mahusay yung Maslin! Mahusay yung Maslin! Mahusay yung Maslin! Mas lalo natin makikita kung gaano ka-intelligent ang approach ni Slack1 sa battle rap. Hindi lang siya basta nagpapatawa, bawat linya may diskarte, minsan simple lang pakinggan pero kapag inanalyze mo ay double meaning at layered references. Ang galing niya mag-set up ng trap, isi-set up niya yung joke na parang light lang, tapos pagdating ng punchline may kasamang anggulo laban sa kalaban. Kaya habang tumatawa ang crowd, mapapaisip din sila kung gaano ka-creative yung pakagawa. At isa pa, consistent siya sa persona niya, hindi siya biglang nagiging ibang tao sa stage. Alam niya kung sino siya bilang MC.
At doon siya malakas, kaya sa bawat laban niya may signature feel na agad kapag siya na ang may mic. Kasi tangina mga Bisaya to, manyakis na ang bababoy pa. Ano ba yan sa Cebu? Pag 3 puno na ano nyo, backboy ka? Kawawa sa akin sa inyo ah. Ano bang akala nyo dyan sa ginagawa nyo maangas? Ulol, magyabang kayo sa akin kapag nagawa nyo yan sa bayabas. Dahil ako si Islakwan, magsisilbing karma, hustisya sa lahat ng mga ginakasa nyo na puno. At pinapasabi nga pala ng mga saging na hindi lang kampyon ng may puso. Kaya buko kayo ng pesti, ginautok pa ng timawa, butas na yung puno ng saging Rick, nilabasan na yung Bisaya! Ha? Kayo, mga Bisaya kayo ha, sandugo na tsinelas nyo, lagpas pa daliri nyo sa paa. Didistract kasi. Didistract. Ba't siya ba kindat ng kindat? Putang ina mo. Ang totoo, gusto ko lang i-congrats si J Black. Kasi nag-gym na siya. Yung dating humpak na palong-palo, ngayon, healthy living na. Totoo pala talaga. Nung una, ayoko maniwala. Ang lalaki ng muscle, oh. Grabe, no? Hulmang-hulma yung pagkabisaya. Bisaya dahilan kung ba't may ang ina nyo. Ayon sa masugid na pananaliksik, 250 million years ago, nang una nag-exist sa mundo natin ang mga Homo ayasib. Kaya... Slackwang vs. J Black, labanan ng dalawang nabito. Di ba ang kulit? Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na, binito pa ulit. Putang ina. Pinagtripa ng putang ina. Iyakin pa pati. Alam mo bakit ka pinagtripan? Bisaya ka kasi! Kaya, isa kang Bisaya, isa kang corning writer, bonding writer, solid liner, chongqing liner, working dicer, all in fire. Oh, di ba naglalalamog ka? Move it rider, toxic rider. Ngayon, sino unpredictable sa atin? Ngayon ka mag-angas. Mas unpredictable pa ako sa St. Ives na nag-freestyle kunyari pero meron namang mga bombero sa labas. Putang ina mo, mas kupal pa ako sa Bisaya. Mali ka nang binabangga. Tingnan mo, matalo lang talaga ako rito sa pong Bisaya bubulagta. Ano nyo? Siyempre, dahil lumabot ko sa party ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na ng bell button para lagi kang updated kung may bago ko ilalabas ng mga content tulad nito. Siyempre, pabalo at like na ating Facebook page. Nag-upload ako ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Nga pala guys, naghahanap kayo ng mga sulit na damit, cup na pamorma at siyempre yung mga flip-top collab tulad ng Real Jokes, Hype Beat, High Minds, at iba pang mga flip-top MC collab ay nandiyan po sa ating description. Ay meron po tayong mga tag product dyan na nakalagay po sa description o di naman kaya nakapop up dyan sa may video natin. Sa mga may napili na po na item at mag-order po ay screenshot nyo lang po yan at isend po sa Facebook na ilalagay natin sa description. At samahan nyo na rin ng inyong GCash number para na rin sa 100 pesos na pamasko natin sa inyo. So ayun, magpatuloy tayo. Let's go. Binigay ito sa akin, inisto ko agad si Gago. Nakita ko siya, may post, galit na galit, ninakawan daw ng pabo. Palaisipan tuloy sa akin. Di ko malaman kung coincidence ba o gaguhan. Biruin mo kung kailan ka ninakawan si Kripley, nagkaroon ng pabuhan? Oo, Kripley, ikaw! Yung Bicolano nagpipiling bet. Ngayon tayo magsubukan ng yabang kung sino sa atin maliligpit. Opisyal kitang hinahamon, hindi lang dahil naiinggit. Ulitin natin to sa reaction, mag-ubusan tayo ng internet. Yung nabili mong Pajero, yung sensor ng parking mano-mano. Nalalaman niyang babangga na siya sa pader kapag umiyak na yung 2 pato. Matawa rin, no? Alam niya din eh. Tangina, pagpapasok kayo sa Pajero niya, putang ina, pahirapan. Naka-welding yung 3 pinto, lahat sa driver dadaan. Ano ba na? Putang ina mo. Si boss, isang malaking saksi sa tuwing sa bahay niya dadating.
Tang ina mo, buhay na buhay yung baboy, tatapyasan mo ng paa pag trip mo magpatatim. Gago ka? Kawawa baboy sa'yo, boy. Yung ginagawa mo masyado ng X. Tang ina mo, pag tinanong kung ba't kulang pa anong baboy, ang sagot niya may diabetes. Tigilan natin to, Aski. Hindi na ako natutuwa. Ano mo naman, paano luminya? Wastong, panggatong, pampalutong ng hitong, pitong patong. Putang ina niyan, puro kakaululan. In-installment yung multi, no? Anong tawag doon? Hologan? Sabi mo, nahuli mo akong umunguya. Yung yung lamay kalaunan. Kasalanan ko ba yun? Nagluluksa sila ng hapunan? Boss, tingin ko sabotahe to. Lahat ng angle niya, ikaw lang nakakalam nun. I can't believe this is happening to me. Sa pagpatuloy ng usapan natin tungkol kay Slack One, isang bagay na talagang kapansin-pansin ay kung gaano niya ginagamit ang creativity para maging kakaiba sa stage. Habang ang iba ay puro aggression at sigawan, si Slack One kalmado lang pero bawat bitaw may impact. Yung mga banat niya kadalasan parang simple joke lang sa una, pero kapag nagets ng crowd yung reference o wordplay, doon na pumapasok yung malakas na reaction. Parang dahan-dahan niyang binubuo yung punchline hanggang sa biglang sasabog ang venue sa tawanan. Isa rin sa strength niya yung pagiging natural sa performance, hindi pilit, hindi scripted ang dating, parang nagkukwento lang siya habang binabasag ang kalaban. At dahil doon, mas madaling connect ang audience sa style niya. Kaya kung pag-uusapan ang battle rap na may halong katalinuhan, humor at unique na delivery, talagang isa sa Slack One sa mga MC na nagbibigay ng ibang kulay sa entablado. So you are Plaridel, the stupid MC from Davao that has a Russian accent. You look like a government project called Oxymiron with the motherfucking corrupted budget. I know you, the one who converted the Hot Wheels into aircon. Do you know Nokia 3310? It is made from his cells, that's why it's called cell phone. Kung may yabangan ng English, kung sa Tagalog nga, pulul inyong dila. Kung hindi pa na-invento yung barko, di kayo makakatungtong ng Maynila. Tapos kinakatakutan tugma mo. Rhyming in tandem. Bangis, sabi niya. Everest ako. Apo ka lang. Ako'y magulang pa sa magulang. Ika'y magiging apo ko lang. Apo ko lang. So pwede ko pala sabihin mukha kang namatay na pagkain. Food dye. Ganun ba yun? Kaya nakabili to ng resort. Oo, may sarili tong resort. Pag dive mo, may mga napkin kang kasabay. Sa libo-libong mga nag-outing, ilan lang umuwing buhay. O isa na kung nadedo sa lunod o kaya nagkapilay-pilay. Kaso hindi. Karamihan bulati raw kinamatay. Ang masaklap pa nun, pre. Cancer survivor yung isa. Tapos kagagaling lang din sa COVID. Kung ano-ano pang gamot na ininom, puta mamamatay lang pala sa dumi ng tubig. Kaya ngayon ko yan lahat. Alam ko yan lahat. Kasi nung pumunta ako doon, niyaya ako na itong gumawa ng truck. Hinintay ko ng saglit. Pagbalik, putang ina, may dala-dala ng jack. Akala ko pa naman. Oy, mo. Akala ko pa naman gagawa na ng malakas na linya. Malaman lamang ko magwa-wiring na pala kami ang puta. Masayang lang tuloy yung mga hinanda kong mga dabat mga pillar. Nag-construct pa ako ng 16 bars, pinag-construct nyo ako ng 16-wheeler. Okay, babay lang dito. Walang truck na malakas ang kayang malikha nito. Kundi, idadamay kayo sa mga langis-langis ng pagmimekaniko. Tapos, sasabihan mo aming squatting? Ha? Squatter? Tang ina ka, kahit anak anong mayor, kaya kitang pabilhin ng ice water. Youngster. At yan nagtatapos ang video natin for today. Sana may natutunan kayo at sana ay na-enjoy ninyo ang content natin sa araw na ito. Kung nagustuhan mo, don't forget to like this video. Mag-comment ka na rin sa baba kung anong gusto mong makita sa susunod na ating video. At syempre, subscribe mo na rin ang channel para lagi kang updated kung may bago akong ilalabas mga content tulad nito. Maraming salamat sa suporta. See you to the next video. Keep safe at stay awesome.